Wala na. Meron pa dyan isa? Meron na yan? Wala pa. Isa na lang, ano? Isa na lang, sir. Pangkat. Ang ating nagagawa sa harapan ng ating Panginoon. Kung bakit kailangan tayo ay makatanggap ng Asan na daw siya? sapagkat ang ating mga Asan na daw siya? kasalanan ay meron kabayaran. Ano nga po ba ang kabayaran ng ating mga kasalanan? Bilang tayo ay mga tao na nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kung dito sa lupa, ang bawat taong nagkakasala ay hinahatulan ng pagkakakulong sa ating Panginoon. Ano nga po ba ang kabayaran ng ating mga kasalanan? Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano po ang kabayaran ng ating mga kasalanan? Dili ba ay ang kamatayan. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa ay hindi natin hawak. Gaya nga ng sinasabi sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 14. Kayo ang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ay isang sigaw na sa sandaling panahon ay binitaw at maglakay ng mapawi. Mga iniibig, ang buhay natin dito sa lupa parang isang singaw na biglang nawawala. Ang kamatayan ay dumarating sa buhay ng tao na hindi nalalaman kung kailan ito darating sa ating buhay. Kaya mga kapatid, Kuya, nauna pala yung babae sa'yo. Nagre-reklamo eh. tayo ay may buhay, Yung may bata. ay ating matanggap ang kaligtasan Hindi na tayo na lang. na ibinigay Oo, sige. sa atin Oo, sige, papuntahin ko ng na. Panginoon. Para wala nang usapan. Nakakalungkot isipin Ikaw lang eh. Nauna sa daw. kabila ng patuloy na ipinapaabot ng Diyos ito sa mga tao. Saan ka ba? Ngunit sa mga tao ang O, dyan ka na. Upo ka dyan, oh. Ngunit Oh, sige. ang mga No, tao mamaya. ang hindi naniniwala. Isa lang. So, ang mga kapatid ay dito sa lupa. Paano nga ba ito nagagamit sa gawain ng ating Panginoon? Una po, sa mga pagpapatayo ng mga bahay sa bahay. Pangalawa, sa iba't ibang ministry sa loob ng church. Kapag na nagbibigay paalala sa aming mga paglilingkod. Panginoon, maraming salamat sapagkat sagana ang iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Sa kabila na kami ay maraming mga pangungkulang, ay nananatili ang iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Kaya dakilang Diyos sa kapit ito ay patuloy namin itinalawin ang bawat pasahero sa bus na ito, kasama po ng kanilang driver at konduktor. Panginoon, sa kanilang paglalakbay sa gabi ito, ay ingatan mo po ang bawat isa. Nilalayo mo sila, Panginoon, sa anumang kapamakan, disgrasya sila ay. Kundi, nagilang Diyos, ang mayamang pag-iingat at gabay, ay patuloy mo pong ibigay sa bawat isang narito, hanggang sa sila po ay ligtas na makakarating sa kanilang mga pupuntahan at sa kanilang pamilya. Kaya Panginoon, ang bus nito ay patuloy mo pong basbasan at gabayan. At gayon din po, nagilang Diyos, ang bawat taong nakikinig at tumanggap sa iyong mga salita ay patuloy mo pong pagpalangin. Ayan po mga kaibigan, pagkatapos po mangaral ng babaeng ito ay nag-ikot siya sa loob ng bus at namigay ng mga envelope. At ito po ang nakasulat, donation for God's mission. Ayan, hindi ho ako nakapagbigay dahil wala akong budget.
Pero ang tanong ko lang po ay tama ba ang ginagawa ng babaeng ito? Sa mga mangangaral natin ng mga salita ng Diyos, tama kaya ang ginagawa niyang pangangaral sa mga bus at pagkatapos ay magbibigay ng mga envelope na lalagyan ng pera? Nagtatanong lang po mga kaibigan. Sana po maliwanagan ako sa katanungan kong ito. Sana po may makasagot. Sana talagang manalo ka ng Sana mga foreigner, times 10, yun ang talagang mga